So it's a professionally managed investment fund that pulls money from many investors to purchase securities. So maganda ang mutual fund. Look at some changes in our financial culture, so which most people fail to recognize, no? So nagbabago talaga, no, yung rule of money, no? So dati, yung mga lolo natin, no, mga lola, so kumikita sila sa savings nila, so malaki pa yung interest dati. So ngayon, ang liit na lang ang binibigay na interest, no, ng bangko. So kailangan natin ng investment vehicle, no, na mas mataas dun sa inflation, no, para kumita at di lugi, no, yung pera natin. So nagbabago yung rule of money. Then people live longer today, no? So we need to have a lots of money or else we live a long life of financial distress. So yung mga tao ngayon, no, mahaba na talaga yung buhay. So mas kailangan natin ng uh, income, no, lalo na pagtanda natin kasi doon na lumalabas yung mga sakit, no? Kung kailan tumanda tayo, so doon na lumabas yung sakit, tapos wala na tayong trabaho, so kailangan paghandaan natin yan. So skyrocketing cost of living, no? So tumataas talaga yung cost of living natin, no? So every year tumataas talaga yung prices. Then people spend faster today, no? So mabilis na lang gumastos ngayon sa mga kabataan ngayon, no? So nakatutok na lahat sa gadgets, no? So yung iba mahilig na magano, no, bumili ng mga milk tea. So dati naglalaro sa ano lang, sa kalye lang, no? So iba na talaga yung ano ngayon, no, yung yung generation, no, ngayon. So everything is changing around, so except for our mindset, no, and financial strategy. So kailangan baguhin din natin yung mindset natin and strategy, no, para ma-solve natin yung mga problema. So dati, so kaya, no, kahit isang source of income lang, so enough na, no, sa family. So pero ngayon, yung iba dalawang trabaho na, no, tatlong trabaho na, para lalo na mga OFW, no, ang dami na talagang di na kaya yung isang trabaho. So para may padala lang sa pamilya, no. So before, OFWs are surely wealthy. So dati pag nag-abroad ka, so mayaman talaga, no. So ngayon iba na, no. Kahit OFW ka, so nahirapan pa rin, no. Hindi siya sure na kapag nag-abroad ka, marami ka ng pera. So hindi na siya, iba na yung panahon ngayon. So before, a parent could raise 12 children. Today, the children cannot take care of their parents. So dati paramihan ng anak. So dati kawawa ka kung isa lang anak mo, so paramihan. So ngayon, mahirap na, no? So kahit marami kang anak, di pa rin tayo asa sa anak natin kasi may kanya-kanyang pamilya na yon. So mahirap yun na pagpasapasahan tayo ng mga anak natin. So we need financial education. So yung una is X-curve concept, no? So yung X-curve concept, dalawang line lang, may money line tayo. So yung red is responsibility line. So habang bata tayo, no? So maliit lang yung savings natin. Tapos umaasa lang tayo sa active income natin. So active income meaning kumikita lang tayo, no, sa trabaho natin. So in-exchange natin yung oras natin, na i-exchange natin yung oras natin para kumita. So pag tumigil tayo sa pagtatrabaho, so wala na tayong kikitain. No? So yan yung active income. So dalawang if sa buhay, no? What if we die too soon? So dito maliit lang yung savings natin, no? So kailangan natin ng insurance, mas lalo na dito sa part nito kung dito ka stage, no, ng buhay mo. So maliit lang yung sahod mo, maliit lang yung savings mo, tapos may nangyari sa breadwinner. So dito mas kailangan natin ng protection, no, para yun yung
ah, tutuloy na 'pag nawala tayo, so may, ah, pera or cash 'no, na makukuha yung family natin. So, ang another if is, what if we live too long? So, kaya 'pag tumanda tayo wala tayong trabaho 'no, wala na tayong income, so nag-retirement years natin, so kailangan pa rin natin ng pagkain, ng shelter, clothing 'no, lalo na sa health. So, dun na lalabas yung mga sakit natin pagtanda natin. So, kailangan natin ng investment 'no, so passive income. So, kahit retired na tayo, so meron pa rin tayong pumapasok na income through our investment. So, money, passive income, money work for you 'no, so kahit hindi ka nagtatrabaho, so yung pera naman nagtatrabaho para sa'yo. So, kaya habang bini-build natin yung savings natin, yung wealth natin, so bumababa din yung, responsibility line natin 'no. So, kung may ni-loan tayong mga sasakyan or bahay, so dapat bayad na 'yan 'no, dito. Kung may, for example, may anak tayo 'no, na nag-aaral, college, so dapat, ah, sa dito na part 'no, graduate na yung anak natin, so ma-zero out na yung responsibility 'no. So, next is we need emergency funds 'no, so kukunin natin 'pag nagkasakit tayo, so kailangan natin ng healthcare 'no. So, meron tayong short term, meron tayong long term healthcare. So, pagsabay siya, total solution talaga siya 'no. So, complete siya. Kasi anytime puwede tayong kukunin, so may protection tayo. So, dito expected na meron na tayong big savings 'no, pagtanda natin. So, may savings na tayo, may passive income tayo dito. So, how do we make money work for us 'no? So, para mapabilis natin yung money line natin, mapataas, so kailangan aralin natin how money works 'no? The rule of 7 to the power of compounding interest. So, ito noon, nung college ako, nag-aaral ako, so yung pagdating ng ano, mga third year, fourth year, so puro talaga computation 'no, yung subjects namin. So, hindi 'to tinuro no, nung nag-college ako. So, nalaman ko lang 'to sa IMG lang din 'no, kung paano ba 'no, magtrabaho yung pera, o paano ba pabilisin 'no. So, sa school natin di tinuturo na paano tayo kumita, paano mapabilis yung, investment natin. So, through this concept 'no, malalaman natin na kung kailan magdo-double yung pera natin. So, simple lang pala, 72 divide lang ng interest rate 'no. For example, sa bangko, less than 1% lang 'no. Para madali lang siya ma-compute, so 1%. So 72 years. So kung may 10,000 ka, para mag-double yung pera mo, maging 20,000, so mag-aantay ka pa ng 72 years. So di na natin maantay 'no, yung 72 years. So kailangan maghanap tayo ng, investment vehicle na mas mataas 'no, mas mabilis na mag-double yung pera natin. So for example dito, at 4%, so money doubles every 18 years. No? So at the age of 29, 100,000. So pag every 18 years, nagdo-double, naging 200, naging 400. So at the age of 65, naging 400,000 pesos. So what if nakahanap ka ng mas mataas, 8%? So mas mabilis mag-double every 9 years naman, no? So at the age of 29, pareho 100,000. So 1.6 million. So kung mas nakahanap ka pa ng 12%, so every 6 years, magdo-double yung pera. So at the age of 29, 100,000. So mas mabilis na siya, no? So 29, 35 years old, naging 200. So at 65 years old, 6.4 million. So ang layo ng difference, 16 times dito, then 4 times. So may yaman, alam nila, no? Dahil alam nila 'tong information na 'to, so do'n sila nag-iinvest 'no, sa mataas na interest 'no. Mas mabilis mag-double yung pera nila. So yung mga lolo nila, mga lola, so na alam nila na mas maaga, so
napasa nila sa mga anak nila, mga apo. So ang layo na, 'di mo na mahabol 'yon. Kasi na alam na ng mga lolo, lola nila. So dapat tayo, 'di tayo naturuan 'no ng parents natin ito. So dapat sa atin magsimula 'no, yung poverty, sa atin magsimula yung information ma-apply natin, then maturuan din natin mga anak natin, mga kaibigan. Kasi ang laki ng nawawala sa atin 'no 'pag 'di natin na-share 'no na information na 'to. So, how much money you can save 'no to achieve your goals. So, yung goal mo 'no, kung may goal ka na magkaroon ng 1,000,000 'no, almost 1,000,000. So, magse-save ka lang pala ng 2,000 monthly 'no, at 12%. So, almost 1M na siya at 15 years. So, 15 years ka lang, 2,000 monthly. So, almost 1M na. So, kung gusto mo naman mas mabilis, kung gusto mo mas bilis, gusto mo 5 years lang at 5 years kailan meron akong at least 1M. So, taasan mo yung investment mo. Gagawin mo siyang 15,000 monthly. So, at the end of 5 years, kung ininvest mo siya sa 12%, so meron ka ng 1.2 no, million. So, taasan mo lang talaga kung gusto mo mas mabilis, no? So, kung nagsimula ka late na, so kailangan habulin mo siya, no? So, solid financial foundation. So, is your house built on a strong foundation? So, paano ba natin malalaman, no? Kung matibay ba yung house natin? So, nakita ko sa news, no, yung may earthquake sa Japan. So, daming na ang lakas ng earthquake, 7 point something ata yun. So, ang daming nasira na bahay, no? So, pag dumaan yung earthquake, typhoon, no? Pag nakatayo pa rin yung bahay natin, so, doon natin malaman na matibay, no? Yung foundation ng bahay natin. Kung saan nakatayo yung bahay natin, so, kahit malakas yung earthquake, nakatayo pa rin, so, matibay yung bahay mo. So, ganun din sa finances natin. So, pag nagkaroon tayo ng crisis, financial crisis, nawala ng income, no? Nawala ng trabaho, na-disable, nagkasakit. So, kung namomroblema ka sa finances mo, so weak yung foundation natin. So, may ginagawa tayong mali, no? So, aralin natin paano maging matibay, no? Yung financial foundation natin para kahit anong crisis na daanin, no? Kahit anong ah, problema, no, na harapin natin. So, di tayo mamroblema sa finances natin. So, ito yung ah, building a strong financial foundation. So, kailangan talaga matibay yung sa baba, no? So, kailangan magsimula sa baba. Hindi puro investment lang sa dati nung di ko pa natutunan sa IMG, investment lang talaga alam ko. So, dati nga nung nakita ko na maliit yung savings ko, so naghanap ako ng saan ko ilalagay yung investment ko. So, ito lang alam ko, investment. So, di ko alam na kailangan mo pala mapataasin yung cash flow mo, kailangan may healthcare ka, may protection, walang utang. So, dito lang ako nag-focus, no? So, pagkasahod ko, lagay lang sa investment. So, mali pala yun, no? So, dito ka lang din nalalaman sa IMG, yung tamang priority. So, kailangan pala, so like building a house, build it from the ground up. So, simula ka talaga dito sa cash flow. So, i-build mo siya. So, parang bahay nga, nabibuild tayo. So, cash flow yung pinaka-importante. Si madali na lang sa taas pag matibay yung cash flow natin. So, isa-isahin natin yan, no? Yung mga concept. So, una, increase cash flow. So, earn additional income. So, may dalawang ano tayo, no? Yung una is earn additional income. So, make every available time productive. So, start your business, no, part-time or full-time. So, lahat naman tayo nagsimula, no, na may trabaho. So, unless na pinanganak kang mayaman, so mamanahin mo lang yung business, no? Mamanahin mo lang yung income, so di mo kailangan magtrabaho. So, uh, us- uh, karamihan, no, nagsimula tayo sa as employee. So, pag nagtrabaho tayo, no,
8 hours. So meron talaga tayong spare time, no? Spare time. So pwedeng gawin mo siyang yung spare time mo, may impact pala yun sa buhay natin. So pwede mo siyang gawing yung spare time mo na pang-entertainment, no? Or mag-sacrifice tayo, no, na i-build yung extra source of income natin. So ang tanong is how many sources of income do you have? So pag isa lang yung source of income, so hindi siya matibay, no? Kasi pag anytime pwede tayong palitan, no? Pwede tayong palitan ng employer natin. So hindi siya strong. So kailangan marami tayong sources of income. So how many people rely on that income? So do you have them? So what do you do in your spare time? So make money or spend money. So pag-isipan natin 'yan. Pag may ginagawa tayo during our spare time, pagkatapos ng office hours, pag-uwi natin sa bahay, yung ginagawa mong activity, kikita ba ako ito pag ginawa ko 'to? Kikita ba ako dito or hindi, no? So pag hindi ka kikita, so tatanggalin mo na yung activity. So kung mahilig ka maglaro, no? So kikita ka ba, no? So marami nakita mahilig maglaro ng mga Mobile Legends. So okay lang siguro yun kung kikita ka. So mayroong iba, professional gamer, no? So kumikita sila, naglalaro sila. So ma, masali sila competition. So kung kumikita ka, so okay yun. Kung kumikita ka pero hindi ka kumikita, so ida-drop mo yung activity niyan. Kasi sayang lang yung oras mo kasi walang nangyari, wala kang papatunguhan eh, di ba? So maghanap ka ng activity na pwede kang kumita, no? Para hindi sayang yung oras mo na may additional source of income ka. Then second is reduce expenses. So, noong unang nakita ko 'to 'no, nag-attend ako nung may bayad na seminar. So, na-realize ko na ang laki pala ng nawawala 'no, so soft drinks pa lang, kung ang cost is ₱25 per can, so kung 2 beses ka umiinom sa isang araw, so ang laki pala 1,500 ng cost monthly. So, annual 18,000. So, 'pag ininvest mo 'yan, o nag-invest ka, yung nase-save mong 1,500 or 18,000, so in 20 years, may 1.5 million ka. So na-realize ko na grabe no, ang laki pala ng nawala sa'yo sa tubig palang soft drink. So hindi lang naman tubig. So pwedeng milk tea, no, or cigarette, nanigarilyo ka. So ang daming pwede mo ma-reduce, no? So kahit anong lifestyle mo ngayon, meron ka talagang matatanggal, no, na bisyo or sacrifice, no? Sacrifice lang talaga sa simula. Kasi pag na-build mo na yung wealth mo, so madali na lang yung mga gusto mo nang mabili ng lahat ng gusto mo. So simula talaga, mahirap talaga. So kailangan i-classify natin yung needs and wants. So sa simula, kailangan yung ano lang talaga, yung basic needs na kailangan natin, no? Hindi iwasan mo natin yung wants kahit gusto mo. So sacrifice mo muna para makapag-ipon ka. Kasi pag hindi ka mag-sacrifice, wala ka talagang maipon, wala kang mangyayari sa'yo, no? So paulit-ulit lang trabaho, so pasok, sahod, tapos gastos. So kung paulit-ulit lang, ilang years mo na yung ginagawa, 5 years, 10 years, so ganun, wala pa rin nangyayari. So kailangan may gagawin tayong bagay or activity na di mo pa ginagawa para magkaroon tayo ng ah, bagong or result, no, sa buhay natin. So, yan, i-reduce natin expenses natin. Then yung pay yourself first, no, yung prosperity formula. So income, so kailangan bawas agad natin yung tithes. Tithes agad, no, mandatory talaga yan, no. Sa amin nagta-tithes talaga kami. So then savings. Then kung ano yung matitira, so live within your means, no. Kung ano yung natira 70%. So di pwedeng ah diretso ka na, kung di mo kasi ibawas agad diyan, so wala talagang usually walang matitira. So pag income mo, so gastos ba ang binabayaran natin agad, bills agad. So yung mayaman, yung mga may-ari, no, ng mga provider, no, ng mga kuryente, tubig. So sila yung mayaman, sila yung
nangongolekta every month, 'no? Pero tayo, hindi natin binabayaran, 'no, yung sarili natin. So through savings, binabayaran pala na natin yung sarili. So tayo muna na yung bayaran bago yung iba, yung sarili muna yung babayaran natin, 'no? So itong tithes is powerful din yung tithes, 'no? So, 'wag natin take for granted, 'no, kasi 'pag ginawa mo talaga siya may iba yung pakiramdam mo, 'no, 'pag ginagawa mo siya. 'No, 'pag nagta-tithes ka, so mawala yung attachment mo, 'no, sa pera na kasi lahat naman ng blessing natin, lahat ng, blessing natin lahat naman galing kay God, 'no. So ano siya 10% lang, liit lang ng 10%, 'no, compared sa blessing na tatanggap natin. So dapat ma-try natin talaga 'yan, yung tithing, then saving, then kung ano matitira sa 70%, so doon lang talaga, 'wag kang lumampas, 'no, sa 70%. So sabi dito sa Deuteronomy na, "Remember the Lord God, for it is He who gives the ability to produce wealth." So sa kanya talaga galing lahat, 'no. So 'pag naano mo 'yan, yung perspective, so mawala na yung attachment mo. So dati kasi na guilty din ako dati, nahirapan ako, 'no, bigay, 'no, yung tithing. So yung na-experience ko rin 'yan, sa kanila ako mag-tithe 'pag lumaki ng income ko. So 'di mo naisip na yung 'pag lumaki yung income mo, lalaki din yung 10%. So dapat sa maliit pa lang, kaya kaya mo ng mag-let go ng 10% para 'pag lumaki, so 10% pa rin. So na-habit mo na, may habit ka na. Kasi 'pag 'di mo siya ginawang habit, so lumalaki yung 10% mo. 'Pag lumaki yung income mo, mas mahirapan ka mag-let go kasi lalaki din yung 10% nun. So okey na tayo sa cash flow. So next is yung proper healthcare, na protect our health and protect our investment. So alam naman natin, 'no, na isang sakit lang, so mauubos talaga yung pera natin. So naalala ko yung classmate ko dati, 'no, na every year talaga ubos talaga palagi yung fund niya, 'no, sa Medicard. So 'pag naubos, naglalabas pa siya ng sariling pera niya kasi kulang pambayad. So 'pag wala kang healthcare, mahuhugot mo yung investment mo sa taas, 'no, investment mo, magkakautang ka pa. So kailangan ibi-build natin yung healthcare natin. So may cash flow natin, madali na lang 'pag okey yung cash flow natin, madali na lang kumuha, 'no, ng protection. So investment din yung healthcare. Then protection, so gano'n din life insurance, 'no. 'Pag nawala, kailangang protektahan natin. So tayo as a breadwinner of the family, 'no, so para tayong money machine, 'no. So yung sa gulong nga, 'no, sa sasakyan may mga spare tire, 'no, may mga backup. So gano'n din sa money machine, as a breadwinner, money machine tayo. So kailangan may papalit sa atin 'pag nawala tayo. So ito yung protection, 'no. So 'pag nawala, may makukuha yung family natin. So understanding life insurance, 'no. So you work hard because you love your family and you have big dreams for them. So what will happen to your dreams for them if something happens to you? So dati parang takot din ako sa insurance, 'no, kasi parang hindi kasi ikaw mag-benefit, eh, 'no, para sa family mo talaga siya. So if you love your family, so kukuha ka talaga kasi para sa family mo naman 'yun, eh, hindi naman para sa ibang tao. So life insurance in case you can't be there to catch them. So you are sure you have a safety net. So safety net siya para sa family. So most people have adequate protection in their cars, 'no. So karamihan 'pag bumili ng brand new car, so valuable sa kanila yung mataas yung value 'pag brand new, 'no. So kukuha agad ng insurance, kasama 'yan, insurance. Lalo na 'pag nag-loan ka. So 'pag nag-loan ka, hindi pa sa'yo yung sasakyan, asset pa 'yan ng bangko. So may insurance talaga agad, 'no, yung sasakyan. So paano naman yung may-ari, 'no, yung life insurance, 'no? So yung sasakyan may insurance, pero yung tao na nagda-drive walang insurance. So di natin alam na mas mura pala, 'no, compared sa
car insurance 20,000 per year. Pero sa tao, no, life insurance 7,400 lang per year at the age of 35, no? So understand first before buying life insurance. So how it works, the price, because the cost of insurance is charged to you. So mas mura pa yung life insurance compared mo sa insurance ng sasakyan. So utang, no? Pay off debts, eliminate termite. So sa utang, so that can turn into disease, no? So dati pag may utang ako, parang di ako makatulog eh. Parang gusto ko bayaran agad kasi parang wala kang peace of mind, no? Pag may utang, parang gusto mo uh, bayaran talaga agad. Sa ako, pag may magamit ng credit card, so every ano talaga, pag may due na, so binabayaran ko talaga yung full, no? So ayoko nang may utang kasi tumataas yung ano niyan, interest. So depende lang sa good debt, no? May tinatawag tayong good debt. So yung good debt, so for example, bumili ka ng cellphone, no? So yung cellphone mo na binili mo, so kung gagamitin mo siya sa business, for example, gagamitin mo pang market, no, sa social media. So kung sa business mo siya ginamit, so okay siya, good debt siya kasi ginagamit mo siya sa business, no? So babalik din 'yon kung yung inutang mo, so babalik siya or may tubo pa, so good debt siya. So bad debt siya kung yung cellphone mo, bumili ka, inutang mo siya, tapos di mo siya ginamit sa business. So di mo siya pang-porma mo lang, no? Or parang wala, pa entertainment lang, no? Nanood ka lang ng mga YouTube video na wala kang natutunan. So bad debt siya. So doon tayo sa good debt, no, na may balik sa atin. So okay na tayo sa utang. The next is emergency fund, no? So yung fund na to, kailangan gamitin lang talaga natin for emergency, no? Hindi pwedeng mag-ipon ako ng emergency fund, no? Tapos ibibili mo lang pala ng mga ano, hindi emergency. So extended care for aging parents or in-laws, no? So major repair due to accident. So di natin alam kung kailan ka maaksidente, no, sa sakyan or may ayusin sa bahay, masiraan yung appliances. So doon natin hugutin sa emergency fund. Yung emergency fund talaga. So magkaroon ng storm, earthquake, so doon natin kukunin, no? So hindi pwede yung sa gusto naisipan mo lang na mag-travel, gumimik, so kukunin mo sa emergency fund, no? So hindi 'yun emergency. So or kukunin mo nanganak, no, yung asawa mo. So hindi 'yun emergency kasi may 9 months ka para mapag-ipon, no? So hindi siya emergency, college tuition fee. So mahaba yung panahon, no, nung pinanganak yung anak mo. So ilang years 'yan para mag-college yung anak mo. So hindi rin siya emergency. So kailangan may emergency fund tayo at least 6 times, no, monthly income, no? So doon natin kukunin yung mga gastusin natin para di natin magalaw yung ibang fund, no? So last, investment. So dito na papasok pag na stable na siya, na build mo na isa-isa. So sa huli na yung investment. No, si long term kasi to, hindi to mabilisan, no? Na after ilang buwan kikita ka ng malaki. So hindi siya ganoon. So scam 'yun pag too good to be true na mabilisan. So it takes time, no? Kailangan ng oras pag investment, no? So consistency, hindi pwede yung mabilisan sa investment. So to make your money grow, so kailangan talaga ng oras. So pag nag-invest tayo, ang tawag sa atin is investor na shareholder. So pag nag-deposit lang tayo sa bangko, depositor tayo. So pag nag-deposit tayo sa bangko, so pagtalikod natin, ini-invest agad 'yan ng bangko, no? Same with the mutual fund, no? So pag nag-invest tayo sa mutual fund, no, merong exemption sa tax, walang tax. So pag kumita yung mutual fund, kikita tayo ng 12%. So dito, as the depositor, pwede kang bigyan ng less than 1%, no, or negative, depende.
sa ano, market 'no. So ano ba yung mutual fund? So it's a professionally managed investment fund that pools money from many investors to purchase securities. So maganda ang mutual fund. So ito yung mga benefits niya. So safety, so mura siya, affordable. So naka-diversified na talaga, nakakalat na, hindi lang sa isang stock, no? Sila na yung may professional na nagma-manage. So since professional, expert sila, 24 yung mini-monitor nila yung market. So expert sila sa ginagawa nila. So mas mataas yung return, no? So exemption siya, tax exemption. RA 8424. So may dalawang investment. So mayroon tayong direct stock market. So mayroon din indirect. So na-try ko to, no, pareho. So nung una direct stock market. So tinry ko rin 'yan simula nung kailangan i-monitor mo talaga, 'no, kailangan mag-updated ka. So mahirap siya, mas time consuming siya. So mas prepare ko yung indirect na mutual funds, 'no, sa mutual funds. Kasi yun nga may professional na, expert na siya do'n. So ang trabaho mo lang is pupunduhan mo na lang yung mutual fund mo. So siya na bahala, expert na bumili ng mga stocks. So pag direct stocks, so ikaw talaga bibili, no, ng stocks. Kung gusto mong bumili ng video, no, so ano siya, time consuming siya. No, so sayang, mas mataas yung risk, no. So na-try ko rin 'yan. So hindi ko siya recommended, no. So ito yung ano ko, mutual fund talaga. So kami ngayon, mutual fund na talaga ini-invest namin. So nag-stop na kami sa direct kasi ano nga siya, kailangan mo siyang monitor talaga. So dito na kami nag-focus. So pag may extra cash kami, so ini-invest namin sa mutual fund. So meron sa Soldibo, no, sa IMG mismo. So pag member tayo ng IMG, so may automatic agad tayo na may account, no, sa Soldibo Fund. So dagdag na lang tayo ng dagdag. So malaking tulong 'to, no, lalo na sa mga OFW na di mo na kailangan na mag-fill up ng maraming forms. So kapag nagpa-member ka sa IMG, so automatic may account ka na sa Soldibo Fund. So magta-top up ka na lang. So mas convenient siya. So building a strong financial foundation. So na-solve na talaga, no, dito sa IMG. Yung ito talaga yung matibay, no, na kahit anong crisis na harapin natin, so matibay siya. So kapag member ka ng IMG, so may direct access na tayo sa healthcare. Gusto mo life insurance, investment, real estate, no? So kompleto siya sa financial industry. So if you want to be wealthy, don't let other people do it for you. So do it yourself. So uso na talaga ngayon, no, yung do it yourself. So wag mong ah, ipaubaya, no, sa employer mo, kahit sa government, sa bangko. So tayo mismo, no, it's our responsibility, no, to study, to understand, no, how money works. Kasi hindi lang tayo maapektuhan, yung next generation maapektuhan. Kung ano yung ginawa natin ngayon, maapektuhan yung anak, mga apo, sunod-sunod na yan. So kung may ginawa tayo ngayon na tama, no, so makinabang nun yung next generation natin, no. So sino ba yung makakatulong sa atin, no? Kung ano bang situation natin. So maybe situation natin ngayon sa A, no, maraming utang, no. So konti lang yung emergency fund. So hindi siya stable, matutumba, no. Unstable yung financial foundation. So kasi may pag-asa pa tayo, may hope pa tayo, no, na gawing tama yung mga mali nating ginawa 5 years ago, no, 10 years ago. So pwede pa nating itama, may oras pa, no. To know more about savings and investment, message mo lang ako sa FB, Roan Celis Capistrano.